Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpon-limpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang tumulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa araw na ito, hindi natin kakayanin ng tayo lamang. Palagi natin kailangan ang Panginoon. Uulitin ko po, ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito, hindi natin kaya ng tayo lamang. Palagi natin kailangan ang Panginoon. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo si Simon Pedro. Magdamag siyang nagtatrabaho pero parang walang nangyayari. Parang walang bunga yung kanyang pagpapagod. Hindi ba parang ganito rin minsan yung buhay natin? Naiinis at nalulungkot tayo dahil kung minsan katulad ni Simon Pedro, parang walang nangyayari, parang walang bunga yung ating mga pagpapagod, pagtatrabaho. Naiiwan lamang tayong pagod sa dulo ng ating mga araw. Ang tanong, paano nalagpasan ni Simon Pedro yung kanyang sitwasyon na iyon? Si Simon Pedro nakalagpas sa sitwasyon na iyon nung dumating si Jesus sa kanyang buhay. Noong nagtiwala siya kay Jesus, noong nakinig siya kay Jesus, nung sumunod siya sa salita ni Jesus. Anong resulta sa buhay ni Simon Pedro? Nagkaroon siya ng maraming huli. Nagkaroon ng maraming biyaya. Kaya ang napakahalagang imbitasyon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito ay kung nais natin ng magandang pagbabago sa buhay at kung nais natin
ng maraming pagpapala sa ating mga buhay, mahalagang unang-una sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo kay Jesus. Dahil si Jesus, hindi tayo dadalhin sa kapahamakan at hindi tayo iiwan sa kawalan. Bagkus dadalhin niya tayo sa kaginhawaan at buhay na puno ng pagpapala. Nasa sa atin po si Jesus araw-araw. Araw-araw siyang dumarating para bigyan tayo ng lakas. Tayo lamang naman yung kadalasan na pumipigil para makakilos yung Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa kawalan natin ng pagtitiwala at sa ating mga pagdududa sa ating Panginoon. Mga kapatid, mahalaga ang pagtitiwala sa Kanya. At kaakibat po ng pagtitiwala, ikalawang imbitasyon po para sa atin ngayong araw ay pakinggan yung Kanyang sinasabi. Pakinggan ang salita ng Diyos. Makinig sa Kanya. Dahil ito yung salita na magbibigay sa atin ng tamang direksyon sa ating mga buhay. At mahalagang hindi rin tayo maiwan sa pakikinig lamang. Kailangan matapos nating mapakinggan yung salitang nagbibigay buhay, sundan natin yung Kanyang sinasabi. Sumunod tayo matapos nating magtiwala at makinig sa Diyos. Si Simon Pedro, napakinggan natin, nagtiwala, nakinig, sumunod. Naging maganda ang resulta nito sa kanyang buhay. Nawa mga kapatid, mga minamahal kong deboto ng Poong Jesus Nazareno, palagi nawa nating ibigay yung pagtitiwala kay Jesus. Palagi nawa nating buksan yung ating mga tainga upang mapakinggan ang salita ng Diyos. At matuto nawa tayong sumunod upang ang buhay nating lahat ay maging matagumpay. Tandaan natin palagi mga kapatid, hindi natin kaya ng tayo lamang. Palagi natin kailangan ang Poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Amen.